Nagsimula ang episode 1 kung saan ay nahuli na ng mga sundalo ang natirang mga nagrebelding mga player at napatay ang player na si 145 at pagkabaril sa tiyan ay sinabi ni Nool kay player 246 na pumikit ka na kung gusto mong mabuhay. Pagkatapos ay nagdesisyon si Nool na sumali sa organ trafficking team at minarkahan na niya ang kabaong ni 246 at sa bangka ay hinahanap ng mga mersenaryo ang nawawalang drone operator. At sinabi ni Captain Park na baka nalasing ito at nahulog sa dagat, at sinabi niya na wag na itong hanapin dahil baka patay na din ito, samantala ay nagising na si Gi-hun sa bunker, at bago magsimula ang botohan ay sinabi niya sa mga sundalo na bakit di nyo pa ako pinatay, inanalo na kayo, nagmamakaawa akong patayin nyo na ako, at habang pinapanood siya ay sinabi ni In-ho kay Captain Park na iligaw mo sila Jun-ho hanggang sa matapos ang mga game, at kung magkakagipitan na ay patayin mo na silang lahat dyan, at sinabi din niya sa isang opisyal na ayusin na ang lugar dahil parating na ang mga VIP, at sa bunker ay nagpatuloy na ang botohan ngunit hindi na nakaboto si Gi-hun dahil sa sama ng loob, at nanalo na ang yes, at painsultong sinabi sa kanya ni Player 100 na kaya ka nagrebelde dahil gusto mong mapatay ang iyong mga kasamahan, nang lumaki ang makuha mong premyo, at sinabi din sa kanya ng player na shaman na hindi mo matatakasan ang multo ng mga namatay mong mga kaibigan, kaya't nang dahil sa galit ay sinakil niya ito, samantala ay nakarating na si Nool sa workroom bago pa manhiwain ng doktor ang dibdib ni Player 246, at pagkatapos ay pinagbabaril niya ang mga sundalo, at sinabi ni Nool sa doktor na iligtas mo si 246 kung ayaw mong mamatay. At sa bunker ay binigyan ng pagkain ni Gyung-ja si Gi-hun at humingi naman ng sorry si Young-ju dahil sa nabigo nilang rebellion, at sinisi naman ni Young-sik si Dae-ho dahil hindi nito naibigay ang mga baril, at paglingon ni Gi-hun ay nakita niya na masiglang kumakain lang si Dae-ho, samantala ay sinabi ni Woo-suk kay Jun-ho na nagdududa siya kay Captain Park dahil may hawak itong screwdriver nang mahulog ang drone operator sa dagat, ngunit hindi naman siya pinaniwalaan ni Jun-ho, at sa bunker ay nakahalata na si Dae-ho na tinititigan siya ni Gi-hun. Pagkatapos ay dumating na ang mga VIP kaya't in-announce na malapit nang magsimula ang ika-4 na laro, at habang papanik na ang mga player ay ipinakita sa kanila ang nakasabit ng mga pinatay na nagrebelding mga player, at nang makita ni Dae-ho ang bangkay ni Jung-dae ay tiningnan siya ng masama ni Gi-hun, samantala ay natahina ng doktor ang sugat ni 246 ngunit maraming dugo naman ang nawala sa kanya, kaya't ginamit ni Noel ang kanyang dugo upang masalinan si 246, pagkatapos ay in-announce na ang ika-4 na laro na hide and seek na nahahati sa dalawang koponan. Ang blue team ay magtatago at bibigyan sila ng mga susi upang mabuksan nila ang anumang pinto, ngunit hindi na nila ito mailalak muli, at binigyan naman ng mga kutsilyo ang red team at kailangan nilang hanapin at patayin ang blue team, at kung hindi nila mapapatay ang mga ito ay sila ang papatayin, at bago magsimula ang laro ay binigyan sila ng pagkakataon na makipagpalit sa kalaban nilang team. Kasama sa blue team sina Young-sik, si Hyunju, si Myung-gi, si Dae-ho, ang shaman at si Player 100. Kasama naman sa red team sina Gyung-ja, si Junhee, si Gi-hun, si Minso at Player 124. Samantala ay kumuha sila Junho ng bago nilang drone operator, at bago umalis ay pinagsuot sila ng life jacket ni Captain Park, ngunit sinabi ni Woo-suk kay Junho na hindi na siya sasama dahil nagdududa pa din siya kay Captain Park, at sa game ay sinubukang makipagpalit ni Player 100 ngunit tinanggihan naman siya ng lahat, at sinabi ng shaman sa kanyang mga alagad na siya lang ang makakapagturol ng daan upang makaligtas, at sinubukang makipagpalit ni Myung-gi kay Junhee at sinabi niya dito na papatayin ko ang lahat upang mailigtas kita, at patayin mo ako upang makaligtas kayo ng bata, at nakipagpalit si Young-sik sa kanyang ina dahil hindi nitong kayang pumatay, ngunit sinabi sa kanya ni Gyung-ja na kinaya ko ang pananakit ng iyong ama, huwag kang mag-alala dahil mayroong akong patalim na hairpin kung kinakailangan. Nabigo si Dae-ho na makipagpalit sa ibang team kahit nasabihin pa niya na poprotektahan niya ito, at sinugod niya si Gi-hun at sinabing wag mo akong tingnan ng ganyan at hindi ako ang may kasalanan, at ikaw ang pumatay sa kanila dahil sa walang kwentang plano mo, at pagkatapos ay tinutukan na siya ng sundalo dahil mag-uumpisa na ang ika-4 na laro, at in-announce na papasok na ang red team sa loob ng 2 minuto, at sinabi ni Player 100 na hiwalay tayo upang mahanap natin ang labasan, at sisigaw ang unang makakahanap upang malaman ng lahat kung saan, pagkatapos ay nagsama-sama sina Junhee, Gyung-ja at Hyunju, at pagkatapos ng 2 minuto ay pinapasok na ang red team, at sa pagtatapos ng episode 1 bago pumasok ay sinabi ni Gi-hun na ikaw ang may kasalanan. Nang magising na si 246 ay binaril ni Nool ang doktor, samantala sa loob ay makikitang hinanap na ni Gi-hun si Dae-ho, at pinangunahan ng shaman ang kanyang mga tagasunod upang ituro ang tamang labasan, at ibinigay naman nila Gyung-ja ang kanilang mga susi kay Young-ju upang ito na ang maging tagabukas, samantala ay hinabol na ni Gi-hun si Dae-ho at nang maabutin niya ito ay ibang player naman
naman pala iyon, at nakita niya si Daewoo sa kabilang pinto, pagkatapos ay sabay na sinaksak nila Myung-gi at 124 si player 235 upang pareho silang makapasok, at napulot ni Minso ang kwintas ni Thanos na naiwan ni 124 sa bangkay, at nang papatayin ni 226 si Junhee ay pinatay ito ni Hyunju. Pagkatapos ay isinara ni player 100 ang pinto upang ang kasama niya ang mapatay, samantala ay naihulog naman ni Daewoo sa hagdan ang isang umatake sa kanya at kinuha niya ang kutsilyo nito. Pagkatapos ay nakita nila Gyumja at Hyunju na pumutok na ang panubigan ni Junhee, kaya't pinagtulungan nilang paanakin ito, at nang buksan ng shaman ang pinto sa tamang labasan ay bigla siyang tumakas, kaya't ang kanyang mga tagasunod ang pinatay nila Myung-gi, at upang hindi siya patayin ay itinuro niya kung nasaan si Daewoo kay Gi-hun, at pinahiran ni 100 ng dugo ang kanyang mukha nang hindi siya mapatay nila 124. Pagkaalis ay nagsama sila ng shaman upang mahanap nila ang tamang labasan, at nang papatayin ni 202 si Junhee ay nilabanan at sinaksak siya ni Hyunju. Pagkatapos ay nabuksan na ni Hyunjo ang tamang labasan ng kanilang mga susi, at nang sabihin niya ito kila Junhee ay sinaksak naman siya ni Myung-gi, kaya't iniligaw ni Myung-gi si 124 upang hindi mapatay ang kanyang mag-ina, at sobrang nalungkot sila Junhee sa pagkamatay ni Hyunju. Samantala ay nakita ng shaman ang tamang labasan ngunit itinulak siya ni 100 at inilak nito ang pinto, at nang mahuli na ni Gi-hun ay inamin ni Daewoo na dadalhin na sana niya ang mga magazine ngunit bigla siyang natakot dahil hindi naman siya talaga isang marine. Ikaw ang may kasalanan, ikaw ang pumatay sa kanila, sorry wag mo akong patayin, at tinangka niyang saksakin si Gi-hun, kaya't naglaban silang dalawa. Pagkatapos ay sinakal siya ni Gi-hun hanggang sa mamatay, samantala ay sinaksak ni Minso ang shaman dahil ang tingin niya dito ay si 124 na laging nang iinsulto sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Gyumja kay Yung-sik na ako na lang ang patayin mo anak, at nang papatayin na ni Yung-sik si Junhee dahil matatapos na ang oras ay bigla siyang sinaksak ng hairpin ng kanyang ina sa likod, at umiiyak si Gyumja habang humihingi siya ng tawad kay Yung-sik. Pagkatapos ay binaril na ng mga sundalo si Yung-sik, samantala pagkasabi na kasalanan ko ay binaril na ng sundalo ang kutsilyong itinutok ni Gi-hun sa kanyang leeg. Kinuha na ng mga sundalo ang lahat ng mga napatay na blue team, at makikita nating nagkunwaring sundalo ang mga VIP upang mapatay nila ang mga natira na natalong mga player. Samantala ay nadismaya si Namgyo nang hindi niya makita ang kwintas ni Thanos, at muntik na siyang barilin ng mga sundalo dahil nagpumilit siya na balikan ang kwintas, at makikitang hawak ni Minso ang kwintas na hinahanap niya. Pagkatapos ay nakita na ni Myung-gi na pumasok na sila Junhee na dala-dala ang kanyang anak, samantala ay pinasuot ni Nool ang uniform ng Dr. K246 at isinama niya itong umakyat. Pagkatapos ay sinabi ng mga sundalo sa mga natirang mga player na 43.1 billion won na ang kanilang premyo. Samantala ay pinag-uusapan ng mga VIP na ang pagsusuot nila ng uniform ng sundalo habang nag-e-enjoy sila sa pagpatay sa mga player. At sinabi ni Woo-suk kay Junhoo na ipinagtanong niya ang pangalan ni Captain Park sa bayan nito, ngunit wala namang nakakakilala sa kapitan, at ipinayo niya na bantayan ito ni Junhoo dahil kaduda-duda ito. Samantala sa bunker ay pinaboto na ng mga sundalo ang mga player para sa next game. Bumoto ng no si Namgyo dahil nawala na ang kanyang kwintas, at pagkaboto ng yes ni 100 ay bumoto din ng yes si Minso, at nagmakaawa si Gyumja sa mga player na magno na silang lahat alang-alang sa kaligtasan ng mag-ina, ngunit hindi naman siya pinansin ng mga ito. Samantala ay pinalabas ni Nool na si 246 ang doktor at pinapasok na niya ito sa kwarto ng mga sundalo, at sa bunker ay nanalo na naman sa botohan ang yes para sa ikalimang game. Pagkatapos ay tinutukan ni Nool ang isang opisyal, at sinabi niya dito na i-assign mo kami ni 016 sa outer perimeter bukas at bigyan mo kami ng bangka. Samantala ay nakarating na si Junhoo sa bangin kung saan siya binaril ng kapatid niyang si Inho, at pagkatapos ay nagplano na sila na hahanapin na nila bukas ang isla doon, at sa bunker ay nakiusap si Gyumja na tulungan ni Gi-hun na makaligtas si Junhee at ang anak nito, at sa wakas ay nakakita na si Woo-suk ng picture ni Captain Park kasama ang salesman, ngunit bigla naman siyang inatake ng aso ng kapitan at binaril niya ito, at pagkakita niya ng uniform ng sundalo sa labas ay dumating na ang mga pulis. Samantala ay laking gulat at napaiyak sila Junhee at Gi-hun nang ipasok ng mga sundalo ang isang kabaong, at kaya pala ay binawi ni Gyumja ang kanyang sariling buhay. Kinabukasan ay nagduda ang isang officer sa pagbibigay ng susi kay Nool, at nalaman nila na patay na din pala ang doktor at si 246 ang nakasuot ng uniform, at nang mag-umpisa na ang ikalimang game ay kinuha ni Gi-hun ang bata kay Junhee dahil namamaga ang paa ni Junhee. Pagkatapos ay sinisi ni Junhee ang kanyang sarili sa pagkamatay nila Hyunju at Gyumja,
At sinabi ni Gi-hun na hindi mo kasalanan dahil desisyon nila iyon. Samantala ay pinag-usapan ng mga VIP na isasali din nila sa laro ang anak ni Junhee, at ilang sandali ay ipinaalam na sa mga player ang ikalima nilang laro na luksong lubid, at kailangan nilang tumawid sa tulay habang tumatalon sa lubid, at dapat na makarating sila sa kabila sa loob ng 20 minutes. Pagkatapos ay sinabi ng mga sundalo kila Gi-hun na papatayin din ang bata kung hindi ito makakatawid sa loob ng itinakdang oras. Ibig sabihin na isinali na ng mga VIP sa laro ang anak ni Junhee, at pagkatapos ay nag-umpisa ng umikot ang lubid sa tulay, at ipinakita ni Minso kay Namgyo ang kwintas at pagkatapos ay inihagis niya ito sa gitna ng tulay, kaya't lakas loob at nanginginig na nagtatalon sa lubid habang tumatawid ng tulay si Namgyo upang makuha lang ang kwintas, ngunit pagbukas ay wala naman palang laman ito. Pagkatapos ay tinamaan siya ng lubid, kaya't nahulog siya sa tulay at namatay. Samantala ay ibinalot ni Gi-hun sa jacket ang bata at pagkatapos ay nakakakilabot na binagtas niya ang tulay habang tumatalon ng ilang beses sa lubid, at makikitang takot na takot si Junhee, at napahinto si Gi-hun dahil may putol sa gitna ang tulay, at kailangan niyang tumiyempo upang makatalon sa kabila, at talagang nakakulula at nakakatakot ang eksenang ito, at makikitang sobrang na-excite naman ang mga VIP habang nanunood, at sa wakas ay nagawa ng makalundag ni Gi-hun kahit namuntikan na siyang mahulog, at pagkatapos ay nakarating na sila ng bata sa kabila, kaya tuwang-tuwa sila Junhee nang makita nilang nakaligtas si Gi-hun at ang kanyang anak. At makikitang nagsunodin na din ang iba pang mga player, at binabagtas na din nila ang tulay habang tumatalon ng sabay-sabay sa lubid, at nang makatawid na si 096 ay itinulak niya si 312, kaya't sinabi ni Gi-hun na ano ba ang ginagawa mo, ano pa ba edi naglalaro.